Sa mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumanyong lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos sa manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang These Are the Days My Friend, the series. Na 480 years mula nang umalis sila sa Ehipto hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1. Ito ay part ng 480 years. Ang kabuang bilang ng taon mula ng paglikha ay 2,872 years or 1228 BC. Kasama na ang itong 40 years ni Gideon at Abimelech. At ito lahat ang pag-alis nila sa Ehipto. Yung 40 years ni Moises, 40 years ni Moises, nakikita sa bilang chapter 1 verse 1 hanggang sa Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15. Josue ay 31. Ito yung kukumpleto sa 40 years dahil si Moises ay namatay sa edad na 120. 80 years old siya nung umalis sa Ehipto. So 120 plus 80 plus 40 is 120. At si Josue ay 31. Ang kanyang nakuha ko kumpleto sa 480. Si Othniel is 40. Si Ehud ay 80. And Samgar, Deborah at Barak is 40. Gideon at Abimelech is 40. Lahat ito ay nagtutotal ng 271 years mula ng pag-alis nila sa Ehipto. At ang kabuuan naman ay 2,872 years mula ng paglikha. Ito naman ay ang mula ng pag-alis nila sa Ehipto. Ito yung 480 years. Umalis sila sa Ehipto sa taong 2,601 years mula ng paglikha or 1499 BC. At hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1 ng 4 years and 2 months si Solomon. Ito ang bumubuo sa 480 years na nakasulat sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 to 1 King chapter 6 verse 1. 480 years kasama ng mga hari na inumpisa ni Saul hanggang kay Solomon, pang 4th year ni Solomon. Ito na ang bumubuo ng 480 years. Ang 1499 BC ay katumbas ng 2,601 years mula ng paglikha. Sa bilang ay i-add ko itong 480 sa 2,601 years is nagtutotal ng 3,081 years. Kung ang BC naman ang gagamitin ay minus ang gagamitin, 1499 BC minus 480 is 1019 BC. Okay, ito na ang topic ngayon kay Gideon at Abimelech. Ay dito pa lang sa area na ito si Gideon at Abimelech sa Hukom chapter 8 verse 28. 40 years na namahala si Gideon at naghari ang kapayapaan doon. Kaya dito pa lang ipakita ko ang pinanggalingan naman dito kung nung pag-alis nila sa Ehipto. Umalis sila sa bansang Ehipto sa taong 2,601 years or 1499 BC. 80 years old si Moises ng kanilang pag-alis. Exodus chapter 7 verse 7 at umalis sila sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. 80 years old pa rin si Moises kung kaya na kumpleto ang 120 years old ni Moises nung pag-alis nila sa Ehipto. Meron ng sa bilang chapter 1 verse 1 at 2 years and 38 years sa Deuteronomy chapter 2 verses 14 to 15. Kukumpleto sa 40 years kung kaya 120 ang edad ni Moises nang mamatay sa lupain ng Moab sa kabila ng Ilog Jordan. Kung kaya dito muna ako sa ipakita ko ang highlight sa pinagkukunan mula ng umpisa para yung taong 2872 hanggang sa kay Gideon at Abimelech kung tumutugma ba ito lahat. Okay, ito yun ang may chart of generation table na pinagkukunan ko lahat ng mga bilang na ito, lahat ng mga inputs na ito. From Father Adam to Jacob. Ito ay direct generation sequence. From Father, Son, 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 hanggang sa kay Isaac, kay Jacob. Ito ay direct generation sequence. At ang pagbilang ng mga taon na ito naman, ang bilang ng mga taon, ay direct time sequence naman ito. Wala na pong malalampasan dito dahil naka-sequence na ito, sequence of generation and sequence of time. O kaya hanggang sa kamatayan ni Jacob,
sa edad na 147, ito na ang tamang structure na, diretsong structure na yan. In-adjust ko na lang dito yan. Hanggang sa kamatay ni Jacob sa edad na 147. Genesis chapter 47 verse 28. Ang total ito ay 2,256 years. Ito ang kabuuang total ng taon mula ng paglikha hanggang sa kamatay ni Jacob. At idiretso ko pa ang bilang hanggang sa pag-alis nila sa Ehipto. From 2,256 hanggang sa 2,601 years. Kung kaya ito na ang kabuang bilang at mayroon ditong mga sequence, ang mga sequence of time. Hindi ko na ito na kung i-elaborate matatagal pa ito, kung i-elaborate ko pa na lahat-lahat yan. Ituturo ko rin dito kung paano ginawa ang my chart of generation table na ito at ang mga computation, kung paano nakukuha ang mga input na ito pagdating dito sa huling bahagi. At kung ngayon nyo lang nasumpungan ang channel nito ay inanyahan ko po kayong mag-subscribe at mag-like at mag-share para maging updated kayo sa mga kasunod ko pang mga upload na videos. Ito ay quest na ito, series. These are the days, my friend. From 6 day to 1 AD until 2021. Ito tutugma ang lahat ng mga taon na ito. From 2,872 years time ni Gideon at Abimelech hanggang doon sa mga hari, hanggang doon sa pagsilang kay Jesus Christ, hanggang sa taong kasalukuyan. At ito ang sasabihin ko na mayroon pa lang tayong 6,121 years ang pagkalahatan. Hindi man ito perfect, pero ang taon dito ay mayroong mga lapses. Ilang taon lang ang lapses. Dito sa nakasulat sa Jacob's 147th year ni Jacob, magmula dito sa paglikha kay Father Adam, ito ay 2,256 years pa lang dahil sa ito'y sequence of time from Father Adam to Jacob. At itong mula kay Jacob hanggang sa magmula sa kay Jacob dito sa kanyang mga anak, ang 12 tribes of Israel, ito naman ay kinukwenta ayon naman sa mga given sa mga banal na kasulatan at babasahin na lang ang banal na kasulatan according sa interpretation kung paano ito magagawa ng another chart, another set of generations, kaya chart of generation table, kaya nabuo itong lahat ng mga generation. Meron itong tatlong phase. Ang phase 1, panahon ni Father Adam. Ang phase 2 hanggang kay Father Noah. Ang phase 2 mula kay Father Shem hanggang kay Abraham. At ang phase 3 ay ang mula kay Isaac, anak ni Abraham, hanggang naman kay Moises. Ito'y 6 generation na lang kasi pagdating dito sa pag-alis nila sa Ehipto, pinamunuan ng mga hukom, nagkalabo-labo na ang kanilang generation sequence, hindi na makuha ang direct generation sequence. Meron lang tayong direct generation sequence from Father Adam to Jacob, from Jacob to Levi, Kohat, Amram, Moises, or Jacob to Joseph. Hanggang ang report lang kay Joseph lang dahil sa 12 tribe of Israel. Ang nag-report lang dito ng kanilang kamatayan ay si Joseph lang at si Levi, o kaya mula kay Jacob. Ang next niya ay either si Joseph or si Levi. Ngayon si Joseph, pagdating dito kay Joseph, wala na naman na kay Joseph. Pagdating kay Levi, meron si Levi, si Kohat, si Amram, si Moises. Kung kaya diniretso ko na kay Moises. Dito nagtapos ang direct generation sequence according to the story, not the history. Kung history, meron na ang lahat ito, pwede ito magmula kay Judah, ngunit kung sa story ng Bible, nagmula kay Abraham hanggang dito kay Moises, 26 generations. O kaya dito ang pinagmula ng lahat ng bilang. Ito may chart of generation table hanggang dito sa kay Gideon at Abimelech
sa time ng mga hukom. Ito na ang time ni Gideon at Abimelech. 271 years mula nang lumisan sila sa Ehipto. Ang 271 plus 2601 mula nang lumisan sila ay ito nagtutotal ng 2872. Ito na rin yung kwintada na ito. O kaya nung time ni Gideon at Abimelech, nung si Deborah at Barak, ang sinundan ay Deborah at Barak, nung namatay si Deborah at Barak, ay tumalikod na naman kay Yahweh ang bansang Israel. At sila'y pinasakop niya sa Madian sa loob ng 7 years. Sila'y pinadalhan ng propeta. Ipinasabi ang ganito, inalis ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pangalipin at sa lahat ng inyong mga kaaway, nilupig ninyo sila at ibinigay sila sa inyo ang kanilang lupain. At sinabi sa inyo na ako si Yahweh, lakip ang habiling, huwag kayong sasamba sa mga Diyos ng mga Amoreo, ngunit hindi kayo nakinig. Si Gideon ang naging hukom ng Israel. Si Gideon ay anak ni Joas, kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Abiezer ay anak din ni Jose. Ito ay anak din ni Jose na anak ni Jacob. Ito sa Hukom chapter 6 verse 11 or chapter 6 verse 34 to 35. 70 ang anak. May 70 anak si Gideon bukod kay Abimelech na anak ng isang Kananeya. Sa Hukom chapter 8 verse 28, naghari ng 40 years na kapayapaan sa Israel sa pamumuno ni Gideon. Ang sumunod na hukom dito ay si Abimelech, anak ni Gideon sa ibang babae na isang Kananeya. At ang panganay na anak ni Gideon ay ang pangalan ay Jeter. Ito ang panganay sa lahat ng kanyang mga anak. 70 ang kanyang anak na lalaki at ang pinakabunso dito ay si Joatam. Si Abimelech sa Hukom chapter 9 verse 1, pinatay ni Abimelech ang 70 niyang kapatid kay Gideon, maliban kay Joatam na pinakabunso nakataka si Joatam dito kay Abimelech na kanyang kapatid sa ama. At si Abimelech ay namatay din sa bagsak ng bato sa ulo sa magitan ng isang babae. Hukom chapter 9 verse 9, chapter 9 verse 53. Kaya ito na ang kwintada noon sa mula kay Deborah at Barak. Sa 2832 plus 40 is 2872. 1268 minus 40. Ito yung 40 years na pamamahal ng kapayapaan sa Israel. Ito yung BC form. Ito yung counting years. O kaya ito na yung 2872 years. 2872 years. Isinali dito ang 40 years ni Gideon at Abimelech na makikita sa Hukom chapter 8 verse 28. Ang 40 years. Si Gideon ay anak ni Joas na sa lipi ni Abiezer, anak ni Jose, na anak ni Jacob. At si Abimelech naman, anak naman ni Gideon, ganun din ang kanilang pinagmulan kay Abiezer at kay anak ni Jose na anak ni Jacob. At ang kasunod dito ay ang topic na kay Tola, isang hukom din ng Israel. Makikita sa Hukom chapter 10 verse 2, 23 taon siyang namamahala. Ipinamamanhi ko po sa inyong basahin ng mga banal na kasulatan na nakasulat din ang Malakay chapter 3 verses 8 to 12 na tumatalakay ito tungkol sa ikapo. Ang Juan chapter 14 verses 1 to 13, ito tumatalakay sa ama at anak ay isa. Juan chapter 16 verses 13 to 15, tumatalakay ito sa ama at anak at Espiritu Santo ay isa. Sa Gawa chapter 9 verse 5, ito ay ang Espiritu Santo na siya ay si Jesus. Ang sabi kay San Pablo Apostol nang inuusig niya ang bayan ng Diyos, hindi pa kasapi si San Pablo Apostol sa bayan ng Diyos, tiga-usig pa. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito ay ang hula ni Isaiah o ang propesya ni Isaiah sa chapter 9 verse 6. Ito ang sabi doon,
sapagkat ipanganak ang isang sanggol, 9 verse 6, ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Ang batang isisilang pa lang ay siya ang magiging ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama. Itong bata na isisilang, si Jesus Christ, at ang prinsipe ng kapayapaan. Napakatagal pang panahon hinulaan ni Isaias ang mga bagay na ito. Sa panahon pa ni Haring Uzias, siya ang time ng haba pa ng napakatagal pang panahon. Haring Uzias ay nabuhay na sa taon ng 922 BC. 957 to 922 BC. Napakatagal pa bago dumating ang mga panahon ng mga hari. At hinulaan na ni Isaias ito na ang batang isilang sa kapanahon na ito, sa panahon ng mga Kristiyano ngayon. Ito yung naniniwala kay Jesus Christ. Isa na ako doon. Ito ang hula niya doon, ito ang propesya sa chapter 9 verse 6, na ang batang isilang ay magiging siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama at ang prinsipe ng kapayapaan. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, ito naman ay ang pagkasabi, kaya't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at tawagin itong Emmanuel. Ang Emmanuel, ang kahulugan ay ang Diyos ay mananahan ng kapiling ng kanyang mga nilikha. Ang Diyos mismo na lumikha ng langit at lupa ay nagpadala ng kanyang salita kay Anghel Gabriel sa isang birhen sa Bethlehem. At ito ay ipinadala na ang isang babae ay maglilihi at manganak na isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel at ipapangalan sa kanya ay Jesus. Ito ang Diyos mismo ay bumaba sa kanyang mga tao, nagkatawang tao, pinanganak sa kanyang creation, dumaan, kaya tinatawag siyang anak ng tao at tinatawag siyang anak ng Diyos dahil siya ang Diyos sa laman, may laman at dugo. Ang Diyos na ito ay si Jesus Christ na siyang pananahanan ng Espiritu ng Diyos, Diyos Ama. Ang sabi ni Jesus, hindi ako gumagawa sa sarili ko lamang, kundi ang Ama ang nasa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawain. Walang makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nagsasalita siya bilang anak, bilang tao, ngunit nagsasalita siya bilang Diyos. Ang sabi niya, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Sumainyong lahat ang pagpapalaan Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.